Ito ang ating watawat ng Pilipinas. Ngunit bago pa mabuo ang pinakahuling disenyo na ito, balik tayo sa kasaysayan. Naging inspirasyon ng ating watawat ang mga watawat ng Puerto Rico at Cuba, ang bansang pare-parehong napasailalim sa Espanya. Ang inspirasyon naman ng Cuba at Puerto Rico ay ang watawat ng Republic of Texas bago pa ito naging American state. Kasagsagan ng laban ng Pilipino at Kastila, nagkaroon ng bersyon ang mga general gaya ni Gregorio del Pilar at Pio del Pilar alinsunod sa estilo ng watawat ng Cuba at Puerto Rico na noong panahong iyon ay lumalaban rin para sa kanilang kalayaan. Sa bituin din ng kanilang mga watawat, tinulat ang mga bituin ng ating bandila, 3 bituin na nagsisimbolo sa grupo ng mga isla sa ating bansa, ang Luzon, Visayas at Mindanao. Trivia lang guys, ang isang bituin ay sumisimbolo talaga sa isla ng Panay bilang sentro ng revolusyon sa Visayas noon. Punta naman tayo sa simbolo ng araw sa ating watawat. Naging inspirasyon ni Andres Bonifacio ng Katipunan ang mga watawat sa bansang Argentina, Peru at Uruguay, mga bansa sa South America na noong panahong iyon ay matagal nang lumaya sa Espanya. Ang sinag ng araw ay nagsasagisag sa Light of Liberty o liwanag ng paglaya. Sa pulang watawat ng Katipunan, nilagay ang simbolo ng araw. At ang 8 sinag sa huling estilo nito ay nagre-representa sa 8 probinsya na unang nag-aklas laban sa mga Espanyol. Nariyan na ang katapangan ng mga Malinenyo, Caviteño, Bulaqueño, Kapampangan, mga taga Nueva Ecija, Tarlac, Laguna at mga Batanggenyo. Idagdag na natin ang Freemasonry inspired na triangle o ang Eye Providence na simbolo ng mga Mason noong 18th century. Ang kulay na puti ay nagsisimbolo sa kalayaan, kapatiran at pagkapantay-pantay. Ang asul ay kapayapaan, katotohanan at katarungan. At ang pula ay ang pagkamakabayan at katapangan. Unang winagayway ito sa laban ng mga Katipunero noon sa Alapan, Imus, Cavite at unang binandera sa paglaya ng bansa mula sa Espanya sa Kawit, Cavite ni Emilio Aguinaldo. Tinahi ito ng isang Doña Marcela Agoncillo sa tulang ng kanyang anak na si Lorenza at pamangkin ni Jose Rizal na si Delfina Herbosa de Natividad. Sa mga nagdaang dekada, nagbago rin ang hulma at kulay ng ating bandila. Mula May 28 hanggang June 12 taon-taon, pinagdiriwang ng ating bansa ang National Flag Day, paggalang sa ating kasarinlang pinaglaban ng ating mga bayani. Ang orihinal na bandilang winagayway ni Emilio Aguinaldo noong 1898 ay nasa Aguinaldo Museum sa Baguio City. Sa June 12, 2020, ipagdiriwang ng ating bansa ang ika-122 na taon ng pagdeklara ng ating kalayaan sa pamamahala ng mga Espanyol at sa ilalim ng bansang Espanya. Ngunit ating alalahanin rin ang July 4, 1946 kung saan ibinaba ang watawat ng Amerika at binigyang ganap ang paglaya ng ating bansa upang itaguyod ang ating sariling bayan pagkatapos ng walang saysay na digmaan. Ipagmalaki natin ang ating bandila, mabuhay ang Pilipino! Ito ang Pinoy History.